bayan. Balikan natin itong dating buhay or itong isang interview ni dating Yusek Cabral, mga kababayan, nung siya po ay hindi pa po nagpaparitoke, hindi pa nagpapabotox, at wala pa pong ginawang sayan sa kanyang pagmumukha. Mga kababayan, sa kanyang isang interview ay binuking kung ano po ang takot, mga kababayan, nitong si Yusek Cabral. Takot pala ito sa heights. Bakit nagtataka tayo? Ang ginawa niya ay alam naman natin bangin yon, mga kababayan, 20 to 23 feet ang lalim. Pero mas pinili ni Yusek Cabral na manatili doon sa pagkadilim-dilim po. Ito, panoorin natin ha. Nabitin ba kayo kay Sarah? Doc Catalina Cabral, welcome to DNC Magazine. Thank you. What is your most favorite place in the Philippines? Favorite place, Palawan. Most iconic structure in the Philippines? Most iconic structure, that will have to be the Quezon Bridge. Pero mas ano siya no dati, mga kababayan. Ako mas nagagandahan ako dito nung wala pa siyang ritoke. Would you agree na mas maganda siya dati kaysa ngayon? What is a structure that best represents design and construction in the Philippines? Well, at this point, no, there's really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more landmarks. Biggest phobia? Ito na, yung tanong sa kanya, biggest phobia, mga kababayan. Heights. Heights daw ang sagot niya, di ba? Biggest phobia, heights. So, bakit ka pupunta sa isang bagay or sa isang lugar na alam mo na pwede kang mahulog? Na alam mo na matarik? 'Di ba? Ako kasi dati bago ko na-overcome, mga kababayan, yung takot ko, yung phobia ko sa heights, no? Talagang hirap na hirap ako dati kasi 'di ba nag-construction ako when I was 16 years old. Tapos, napupunta kami sa building, mga kababayan, pagkataas-taas. Tapos, gagawa kami dun pa sa, mismo sa labas ng building. Pero, grabe talaga, halos ayaw kong lumapit doon. Kailangan ko ng pera. Di ba? Mukha akong pera nun eh. Di ba? Kailangan ko ng pang tuition, kailangan ko ng panggastos kahit papano, pambili ng mga gamit, o kailangan ko magtrabaho. Ay, tinapang-tapangan ko ng konti. Pero hirap na hirap ako nun. I can't imagine kung paano ko na-overcome yung takot ko sa heights. Pero pag sobrang taas pa rin, tapos nasabayan mo ng hangin, may takot pa rin ako eh. Diba? At hindi ako lalapit basta-basta sa isang bagay na alanganin, nagkagaya po ng nilapitan nitong si Yusek Cabral. Most favorite place in your house? Bedroom. What is the first thing you notice about someone? The eyes. Favorite book of all time? The Bible. Acrophobia ba ang tawag dun sa phobia na yon? What country have you always wanted to visit? Italy. Italy. But you've been there, ma'am? Yes. Best vacation spot? Paris. What other profession? Hindi ko alam na kalugar namin to ni JDB dati sa Tatalon. Nagulat na lang ako nung na-expose, mga kababayan. Kasi sabi ko ganun, nung una pa lang na nakita namin sa social media itong si Yusek Cabral, nung time na na siya, na nagparitoke na siya. Mga kababayan, sabi ko kay JDB, parang familiar siya sa akin. Sabi ko, parang nakita na natin siya somewhere. Sabi, yung pala, mga kababayan, taga-Tatalon pala tong hamag na to. You consider yourself getting into? Journalist. Actress that you want to play your role if your life will be adapted into a movie? Isa Calzado. Best thing you learned from your parents? Work hard. What is your biggest regret now? Nothing. Okay. How would you describe yourself in 3 words? Sabi niya gano'n, mga kababayan? Mayroon tarong dito eh. Biggest regrets. Nothing. Okay. How would you describe Biggest regrets? Kung nothing, ba't ka nagpapalit ng mukha? Di ba? yourself in 3 words?
Oh, workaholic, sensitive, and a strong woman. What is a must-have thing on your bag? My phone My phone. and my wallet. If you're stuck in a deserted island, what is one thing you couldn't live without? A book, Go. Favorite hobby? reading. What is your go-to karaoke song? I will survive. What is something most people do not know about you? I'm a sensitive person. Do you have any nickname, ma'am? Kathy. Kathy. Cat. Kat. What is the best piece of advice you ever received? Be grounded. What advice would you give to your teenage self? Never regret anything that you do. And what would you think your 16-year-old self will tell you right now? Shirley Lopez, You've done well. Mamis, tama ba? Mami Z. Sa Hosan kayo sa tatalon dati kasi dati ako sa 28 Lumot, Tatalon, Quezon City, taas ng palengke. Dito lang kami sa ESO compound dati. Tapos itong si JDB naman, 'di ba, sa Hunters. Oh. Now, right or left? Right. Diamonds or pearl? Diamonds. Favorite TV show? How to get away with murder. Favorite movie? Oh, how to get away with murder? Murder. Diamonds. Favorite TV show? How to get away TV show naman pala. Okay. with murder. Favorite movie? Of all times, The Notebook. If you have one superpower, what would it be? Read the minds of people. What are you most excited about in life right now? To get my children on their career goals and help them build their dreams. What is your greatest achievement? Being a mom. And what does it mean to be a woman today? It means that we have arrived and we are now more empowered and there are more opportunities now for women. Dapat ang tanong daw, kurakot ka ba o hindi? Dati pa kasi ito, guys. That was 6 years ago. Itong interview na to kay Yusek Cabral. So, ang pino-point out lang naman talaga dito sa video na to, hinggil po dun sa kanyang takot sa heights na nagtataka ang marami, mga kababayan, kaya nga ngayon, nagiging controversial din yung tawag dito, yung statement ng kanyang pamilya kasi nga, mga kababayan, hinahamon sila ng autopsy. 'Di ba? Remember, kapag tayo po, isang pamilya, kapag tayo ay may hinala, kung tayo po ay, kumbaga, gusto natin malaman ng katotohanan, hindi ka magiging hindi ka magbablock, 'di ba? Hindi ka magi-intervene doon sa gagawing investigasyon. Para malaman natin kung may foul play ba talaga or wala. Kasi maaring ako sa totoo lang mga kababayan medyo hindi ako convinced doon sa sinabi ng driver. Alam naman natin na iiwanan mo yung amo mo sa isang madilim na area, pero may nagsabi na lagi naman nilang ginagawa yan, pero madilim na area yon. At alam natin, mga kababayan, siguro hindi alam ng driver yung takot niya sa heights, pero kung ako ang driver, kung may mangyaring masama dyan sa boss mo, 'di ba? Magiging mo 'yun cargo de konsensya mo. So technically, mga kababayan, hindi ka magiging complacent doon sa status nung iyong amo. Maaring umalis ka, panandalian, or maaring lumayo ka ng konti, pero mga kababayan, yung mga mata ay patuloy na dapat nakasubaybay, 'di ba, doon sa tao. Kasi pag sabi ko kanina, kapag may nangyari diyang hindi masama o may nangyari diyang hindi maganda rather, ay 'di ba, mga kababayan, cargo de konsensya mo 'yan. Yan po yung sinasabi ngayon ng kanyang pamilya. Ito, pamilya ni Cabral tumanggi sa autopsy, not cooperating. Mga kababayan, ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na una umanong tumanggi ang pamilya ni ex-DPWH si Yusek Kathy Cabral sa isasagawang autopsy, habang patuloy pa ring hinihikayat ng mga otoridad ang kanilang kooperasyon sa investigasyon. Gayunpaman,
Iginiit ng kalihim na itinutulak pa rin ng pamahalaan ng retrieval ng mga personal na gamit at pagsasagawa ng autopsy na mahalaga upang matukoy ang tunay na pangyayari. 'Di ba mga kababayan? Yun naman talaga para mawala yung agam-agam. Lalong-lalo ngayon, ginagamit din to ng mga DDS. Kasi nakita ko, may isang post itong si Crescent Chu, mga kababayan, na sinasabi niyang ganon, wala nang EJK ngayon. Tinutulak na lang sa bangin. So, ibig sabihin, parang admittance ba ito? Na dati talaga may extrajudicial killings pag gusto may patahimikin? Ha? Tapos ngayon sinasabi nyo, tinutulak na lang sa bangin. 'Di ba? At isa pa mga kababayan, dahil nga ako naman yung pwede rin 50-50 yung yung sinasabing yung kasi 'di ba nagsiwalat din ito ng 51 billion anomaly. Oh. Yung kay Pulong, 'di ba? Sabi ni Corazon Taiko, iyak-iyakan yung driver. Walang luha akong nakita. Naging emotional pero walang luha Nakakadiskumpiyado ang mga paliwanag ng driver. Tama. Empty ang emotion ng driver. His story just didn't add up. Oh. Ako naman napasok sa isip ko, baka may ibang tao na nakasubaybay sa kanila. Ako rin, iniisip ko rin yan. Merong yung mayor dyan, biglang-bigla na lang, mga kababayan, na nagsalita na hindi na nga daw magpapa-autopsy yung pamilya nito. Hindi ko alam kung anong pero parang something sa akin may spark na, bakit ganun? Mga kababayan, maaring merong nagtulak dito, di ba? Mga kababayan, oh. Kasi pag simpleng tulak lang, hindi mo naman lalong-lalo na kung madilim, hindi niya alam kung saan nanggaling yon, nagtulak sa kanya. Oh. Yung sasakyan niya, kung latest model, may dashcam yun, sir. GP may record yun. SOP autopsy pag questionable ang death. Isa pang tanga yung si Crisette, kaya nga mga kababayan, meron pa dyan, yung si Dr. Mata. Ang post niya naman, mga kababayan, mag-iingat ka sa Aldico. Kapag umuwi ka dito, mag-iingat ka sa daan kasi madulas. Nahuhulog. Sabi niya ganun. Oh. Correct, sino ba taga Baguio na maingay sa flood control? Sabi ni Eddie, wow ka na. At isa pa, mga kababayan, yung binabanggit mo na yan, 'di ba? Alam din niya yung rock netting issue, pero hindi niya po 'yan binubulgar. Despite the fact na nagpunta na diyan si Pangulong Bongbong Marcos before, wala pa rin siya binabanggit tungkol diyan kung sino yung mga nanguna sa rock netting anomaly, 'di ba? Oh, baka na magalong Baguio 'yan tapos Duterte alay, sabi ni Jamer Nova. Hindi natin alam, kaya nga kailangan ipa-autopsy ito. Kaya lang yung pamilya 'di ba? Yung pamilya ang pumipigil, ayaw nilang ma-autopsy. Bakit tanggap na ba ang posisyon? Ano to, Alvin Manapol, kay General Torre ba? In-announce ni Yusek Claire, so ibig sabihin tinanggap na yung posisyon. Oh. Maari rin ito, Ma'am Erin Santiago, no? Kailangan talaga i-autopsy kasi mga kababayan, pwedeng-pwede to na maaring kamamatay lang, 'di ba? Kamamatay lang tapos hinulog dun sa bangin. Mga kababayan, lalong-lalo na walang CCTV dun. Maaring hinulog dun sa bangin. 'Di ba? Oh. Hindi natin alam. Parang ang hirap isipin na sadyang tumalon. Oo, kasi isipin mo mga kababayan kung gusto niya talagang magpatiwakal, bakit pa siya pupunta ng Baguio? She could have did it mga kababayan or do it sa pa lang sa ibang lugar Dadayo ka pa ng Baguio para lang magpa-gokti.
Di ba kung talagang plano mo na magpakamatay, mag-suicide, pwede mong gawin yan sa malapit, lalong-lalo na dun sa bahay mo pa lang. Oo. Okay? So, ayan, mga kababayan, takot sa heights, pero nanatili dun sa pwesto na yon. Ipakita ko pa sa inyo yung ano. Meron pa ako nakakuha dyan eh. Ay, wait. Hold on ah. Ayan o, kung titingnan nyo to, mga kababayan, dyan nila nakita eh. Ayan o. Hindi ko alam kung tama ba yung image na nakikita natin dito. Ayan o, yung image na yan. Kung titingnan nyo maigi, not so sure at eto kung ito yung ano niya, yung katawan niya, yung binilugan ko na yan. Mga kababayan. 'Di ba? 'Di ba may kong sa Benguet host, hindi kaya kasabwat nagtatanong lang. Si ano 'yan, mga kababayan, yung Eric Yap, 'di ba? Taga ano 'yan, taga Benguet. Oh. Palagay ko kasi ang iniisip ko diyan, maaring itong taong 'to maaring may kinausap eh. Merong nakipagkita ito. 'Di ba? Merong kasing bali-balita na mga kababayan, parang itong si Yusek Cabral ay ano ba tawag dito? Teka lang, kunin ko lang yung ano ko kanina, nabasa ko. May nakita ako dito na sinasabi, mga kababayan. Kasi 'di ba 4 na 'yan eh. Nung September may namatay na engineer from Ilocos Norte na ambush. Noong November, DPWH sa BAC chair from Sorsogon took his life, nagpakamatay. And an engineer from DPWH Region 5 Planning Office also died. Tapos mga 4 na si Cabral. Ngayon, mayroon bang sinasabi dyan, mga kababayan, na ito daw ay parang na-pressure si Cabral. Okay? Na-pressure daw itong si Cabral na mag-state witness. Okay? Ngayon, mga kababayan, pero mas na-pressure daw ngayon dito sa mga Duterte na siya po ay hindi mag-witness. So, parang naglalaro sa isip ko ngayon, hindi kaya pumunta siya sa Baguio to talk with someone, mga kababayan, okay? Tapos nung hindi siya pumayag, o maaring along the way, di ba? Na ganun ang nangyari. Kaya nga sabi ko, lahat may possibility eh. Ang tanging magpapatahimik lang sa alalahanin ng tao, sa isipin ng tao, yung haka-haka na yan, ay yung autopsy. At hindi totoo yung sinasabi ng isang vlogger sorry kaibigan ko rin to, pero mga kababayan, hindi daw, dapat daw ang opinion ay base sa facts. Hindi. Kaya nga tayo nagbibigay ng opinion eh. Diba bilang isang vlogger, nagbibigay tayo ng pre-opinion, nagbibigay din tayo ng after, ng post-opinion, di ba? Mga kababayan? Kasi nga, wala pa yung pangyayari ng autopsy eh. So lahat ng mga opinion natin ay may posibilidad. Ang kailangan natin para mapatunayan at magkaroon ng katahimikan yung mga utak natin at yung mga alalahanin natin, yung mga opinion natin yan para mabigyan ng tuldok, ay malaman natin via autopsy. Kasi nung unang balita may nakita ko, sabi dito,
fall vehicle. May nalaglag daw na yung sasakyan daw ay nahulog. Mga kababayan. Yun yung balita na unang nakita ko kanina madaling araw eh. Fall vehicle. Kaya nga napag-live tayo kaagad. Tapos nung nakita ko, naghanap-hanap pa ako. Kala ko kasi nung una, hindi totoo. Baka mamaya marami lang nagtitrip. Baka mamaya ito ay gawa-gawa lang. Diba? Nung nakita ko, hindi naman pala fall vehicle. Oo. Speculation kasi nangyayari. Tama, Charlie Whiskey, di ba? Hindi sabi ni Smooth Jazz with Rusty, hindi kaya fake death. Bakit ayaw ng pamilya ni pa-autopsy? Oh. Pwede rin kasi. Katanungan din yan. Hindi kaya fake death. Di ba? Pwede rin kasi, mga kababayan. Kaya nagtataka tayo. Oh, ngayon, etong si John B. Cremulya ay may pahayag din, mga kababayan, dahil ngayon nga yung